Maalon na dagat, mga ibong humuhuni, tahimik na isla. Ngunit ang katahimikan ay nawala ng may tatlong barko. Ang Concepcion, Trinidad at Victoria ang dumako sa isla ng Umunhon taong Marso 16, 1521. Sa wakas, sa ilang buwan nating paglalayag, narating na natin ang isla na magpapalawak ng imperyo ng Espanya. Viva la España! Mga kababayan, may mga tao paparating sa ating barangay. Kailangan ko ng kasama. Dumating kami ng mapayapa. Narito kami upang makipag-alyado. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagiging kapag-alyado mo, kaibigan. Kapalit ng pagkikipag-alyado nyo sa amin, bibigyan kayo namin ng proteksyon. Malugod namin tinatanggap kayo. Pagkatapos nilang itatagad Blood Compact, bininyagan ni Magellan ang Raha at ang kanyang asawa. At dito, pinakilala niya ang relihiyong Kristyanismo. Narito ang aming regalo. At nagplano siyang tumungo sa Cebu. Sunod naman ang islang yon. Abril ng 1521, naglakbay sila Magellan patungo sa Cebu, layunin ng paglalaganap ng kanilang misyon. Ngunit mayroong hindi sumang-ayon rito. Umalis na kayo dito! Kung ayaw niyong sundin ang aming utos, papipilitin namin kayo! Subukan niyo lamang! Villalobos, isang magiting na mandirigma ng Espanya, pinapatawag kita rito upang sakupin itong isla at maging sariling atin. Masusunod, Sugrasya. Hindi kita pipiguin oras. Maaari ko po ba itong pangalanan Las Islas Pilipinas? At bakit hindi? Maaari ka nang malis. Salamat, Sobra. General! Kailangan na nating umatras. Kulang na tayo sa mga tauhan at kagamitan. Atras! Dati matras, balik sa barko! Taong 1564, isang ekspedisyon ang isinagawa ng mga Espanyol na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi, isang konkistador na nagmula sa Espanya. Ang kanilang layunin ay magtatag ng kolonya sa Asya
partikular na sa Pilipinas, para sa kaharian ng Espanya. Nagsimula ang kanilang paglalakbay nung mula sa baybayin ng Nueva España. Kasama ni Legazpi ang isang bihasang mandaragat na si Andres D. Urdaneta na nakasama na rin sa mga naunang paglalakbay tulad ng kay Ferdinand Magellan. Maraming salamat sa mga regalo na binigay. Nagagalak ako na nakarating kayo ng mapayapang. Makakaasa kayo. Hangad ko na ang kabutihan ninyo. Kami ay dumating ng mapayapa at nais namin magtatag ng kalakalan at pakikipagtulungan. Kami ay maingat sa tagalabas. Ngunit naghahanap kami ng kapwa-benepisyo. Tingnan natin kung ano ang intensyon mo. Dakilang Raha Tupas. Ako si Miguel Lopez de Legazpi. Pinakatawan ng Korona ng Espanya. Dumating kami sa inyong lupain na may mapayapang hangarin at pagkanais para sa kapwa. Narinig namin ang iyong uri. Ngunit bakit kami magtitiwala sa iyo? Ano ang hinahanap mo sa amin? Kami ay naghahangad ng matatag na kalakalan at siguro. Ang presensya natin dito ay hindi para manakot, kundi para makipagtulungan. Inaasahan naming lumikha ng isang maunlad na relasyon para sa aming mga mamamayan. Nakita namin na hindi ka naririto para manakot, kundi para makipagkalakalan at makisama. Susuportahan namin ang presensya mo sa Cebu sa ilalim ng mga tuntunin ito. Salamat sa pag-ibig sa akin. Sa iyong palagay, nababagay ba itong lugar na ito sa pamantanan bilang kabisera ng lungsod? Sa palagay ko ay kaaya-aya ang lugar na ito. Paniguradong merong isang pulutong na mahalagang komersyal sa lugar na ito na maaari nating gamitin. Hindi naman siguro natin ikakasama kung ito ang maging kabisera ng lungsod. Bueno, ikaw ay may magandang punto. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kaganapan noong Pebrero taong 1565 ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa lipunan ng Pilipinas. Ang unang hakbang ni Lopez ay naging bahagi ng mas malaking kasaysayan na patuloy na humuhubog sa bansa hanggang sa kasalukuyan.